Peng-er, nandoon ka sa Wudang. Sa loob ng eksaktong 20 taon at ang iyong paraang mental ng Taiji ay narating na ang pinakamataas na antas, panahon na para bumaba ng bundok at magpakasal. Master, sigurado po ba kayo? Magpakasal? Ang mga kamay na ito ay puro pagsasanay lang ng suntok, kailanman ay hindi humawak ng kamay ng babae. 20 taon na ang nakalilipas, ang iyong master na ito ay tinulungan ka at si Binibining, Pamilya Su, ng Zhonghai ng Suqing na itakda ang inyong kasunduan sa kasal. Dalhin mo ang katibayan ng kasal at bumaba ka ng bundok para hanapin siya. Master, pwede ko bang makita muna kung maganda siya? Paano kung pangit pala siya? Ibebenta ko na lang ang bagay na ito pabalik sa pamilyang Su. Baka ang perang mapagbentahan nito ay sapat na pampaayos ng ating templo. Kalokohan. Sa susunod mong pagbabalik, dapat ay kasama mo na ang iyong asawa. Sige na nga, bababa na. Kailangan pa talagang may iuwing asawa? Master, susubukan ko po. Teka pala, pagbaba mo ng bundok, huwag mong kalimutang magpagupit para hindi mo matakot ang mga tao. Pasintabi po, hello? Ang general manager ba ng club na ito, si Suqing, ay narito? May appointment po ba kayo sa aming President Su? Wala po. Pasensya na po. Kapag walang appointment, hindi nyo maaaring makita ang ating President Su. Ito ay... Master, tunay nga kayong mabuting master sa akin. Ang mukhang ito, ang pangangatawang ito, ang balat niya ay mukhang mas makinis pa kaysa sa tokwa sa bundok. Kung may uuwi ko ang asawang ito sa bundok, ang mga kapatid ko doon ay tiyak na sobrang may inggit sa akin. Asawa ko, ay hindi. President Su, ang pangalan ko ay Yefeng. Galing ako sa bundok Wudang papunta rito sa lungsod ng Zhonghai. Sa bundok Wudang? Napakalayo niyan. Dahil nanggaling pa siya sa malayong bundok Wudang, i-schedule siya para sa physical exam ngayon. Kailangang buong physical exam. Opo, President Su. Para maging fiancé niya, kailangan pa ng physical exam? Sa bagay, sa paghahanap ng mapapangasawa, dapat ay malakas ang katawan. Tama naman iyon. Ha, teka. Ilan ba talaga ang fiancé ni Suqing? Nandito ba silang lahat para pumila? Ayay. Sir, isa ka rin ba sa mga fiancé ni Suqing? Pre, payong kapatid lang, huwag ka nang mangarap ng gising. Sino ba tayo para? Mapakasalan si President Su? Isa siyang diyosa. Isipin na lang muna natin kung makakapag-soccer tayo. Soccer? Nandito ako para pakasalan si Suqing. Sige na. Pre, galingan mo. Ipasa mo muna ang fitness test bago ka magsalita. Parehong maganda. Dapat na talagang bumaba ng bundok. Napakaraming magagandang babae dito. Coach ba ang magandang babaeng ito? Matatag ang core niya at ang muscle ng kanyang mga binti ay pantay ang pagkakahulma. Bunga ito ng matagal na training. Kaya pala kakaiba ang kanyang aura. Yung nakasuot ng Taoist robe doon, nandito ba siya para mag-apply na player? Kung makatingin siya, parang gusto na niyang hubaran ng mga tao. Ang sabi, galing pa raw siya sa Wudang Mountain para lang mag-apply. Puwede na sana ang mukha niya. Kaso ang mali siya ng tingin niya. Hindi siya mukhang soccer player. Mukha siyang influencer na nagbe-video para sumikat. Handa! Takbo! Ay. Nakikita mo ba? Ang taong ito ay isa lamang paparazzo na nagpapapansin. Pagkatapos ng fitness test, paalisin mo na siya. Sa bagay, walo na ang talo natin. Siguradong may pupunta dito para mag-video at makiuso lang. Ginawa ko na ang lahat. Sadyang kulang sa galing. Ang mga player natin. Wala na akong ibang magagawa. Kaya naisip kong kumuha ng bagong players. Umaasang makatsamba man lang tayo. Alam kong ginawa mo ang lahat. Hindi mo kasalanan yan. Tungkol naman sa pera,
Kakausapin ko ulit si Lolo para humingi ng tulong. Galingan nyo. Ang bilis niya. Mabilis nga siyang tumakbo. Mahahabol na niya sila. President Su, hindi lang siya mahahabol, maunahan na niya ang lahat ng isang buong ikot. Halos maiikutan na niya ang mga taong iyon. Aba, ang ikli pa ng tinakbo nyo, pero pagod na kayo? Ang hina ng katawan nyo? Haze, hindi pwede. Kuya, tao ka pa ba? 3,000 metro iyon. Ikaw, nalagpasan mo kami ng mahigit 4 na ikot. Pero hindi ka man lang pinagpapawisan? Napakadali lang yan. Alam mo, noong nasa bundok pa ako, madalas akong tumatakbo pababa ng bundok para kumuha ng tubig na maiinom. Balikan iyon pero hindi man lang ako hinihingal. Saang bundok? Gaano kataas? Sa bundok Budang. Kumusta? Ako ang head coach na si Shaling. Sir Coach Xia? Kumusta po kayo? Ikaw si Yefeng, di ba? Siya naman si President Su. Asawa ko. Ha ha ha. Ang galing talaga pumili. Ng master ko. Umalis ka nga. Sino ang asawa mo? Sige na. Yefeng, isang pagsubok pa lang ang natapos mo. Kailangan pa nating itest ang lakas mo. Halika na, samahan kita para sa power test. Sige po. Huwag kayong mag-alala, President Su. Kahit pasanin ko pa kayong dalawa, walang problema iyan. Iapakikita ko sa inyo. Ang tunay na lakas. Tara. Malaki ang potensyal niya, pagpasensyahan mo muna. Kung hindi siya papasa sa iba, at palalayasin ko siya agad. Alam ko ang gagawin ko. Dito sinusubok ang lakas. Ang isang gulong ay may bigat na 200 libra. Kung mabubuhat mo iyan ng 30 segundo, ibig sabihin ay pasado ka. 200 libra? Nakuha ko. Sinusubok niyo ang katawan ko bago ang kasal? Napakadali lang ito. Buhat. Taas. Tingnan mo. Sabi ko na sa inyo talagang may potensyal siya. Kaya niyang buhatin ang gulong gamit lang ang isang kamay. Talagang ipinanganak siyang malakas. Kaya niya rin akong buhatin gamit ang isang kamay. Tumutulo na ang laway mo, punasan mo nga yan. Bakit ba ako nagkaroon ng kaibigang katulad mo? Nakakahiya ka. Hi, Isang gulong pa lang ay sumusuko ka na? Sa kondisyon mong yan, gusto mo pang maging mapapangasawa ni Su King? Huwag ka nang mangarap ng gising. Hoy, ikaw. Hoy, tingnan mo si Yefeng. Ang core niya, napakapundado. Ang point of force at sentro ng grabidad niya, lahat ay sakto ang kontrol. Sabi ko na sa'yo ang paraan niya ng training ay siguradong espesyal at kakaiba. Dapat itong tularan. Ang bilib mo naman sa sarili mo. Tinitingnan ako ng asawa ko, kaya kailangan kong magpakitang gilas. Alam ko namang hindi na niya kaya yan. Ang physical test niya ay bagsak. Tingnan mo. Gumagalaw siya? Siya ay gusto niyang bumuhat ng 6. Imposible. Kung mabuhat niya yan, ako, papakasalan ko siya. Taas? Asawa ko ay hindi. Mali. President Su, yung lakas na ito, pasado na ba? Pasado na. Higit pa sa pasado.
Ang galing mo. Para kang halimaw. Yefeng, napakahusay mo talaga. President Su, nakakuha tayo ng ginto. Hindi ba't dapat? Pag-usapan na natin ang kasal nating dalawa? Inaabangan na ng master ang apo niya. Xialing, dalhin mo siya sa field. Hindi pa tapos ang pagsusulit. Ano? Oo nga pala. Meron pang pinaka-importanting football skill test. Tara na, dadalhin kita sa field. Sa forma mong yan, akala mo ba shooting ito ng action movie? Coach siya, kahit malakas ka at maganda ang katawan, hindi ibig sabihin marunong ka nang maglaro. Ang club na ito ay hindi ampunan. Gao Tiancheng, ayusin mo ang pananalita mo. Malaki ang potensyal ni Yefeng. Potensyal? Sige, magtitiwala ako sa panlasa ni Coach Xia. Bata, ako si Gao Tiancheng, ang kapitan dito. Mula ngayon, tawagin mo akong Captain Gao. O sige po, Captain Gao. Mabuti. Marunong ka naman pala. Ng respeto. Tandaan mo, may mga panuntunan sa loob ng field. Una, sumunod sa utos. Pangalawa, alamin mo ang lugar mo. Sa mga baguhang tulad mo, huwag mong isiping porke malakas ka ay kaya mo nang lumipad sa langit. Sa tansya ko, kaya kong lumipad ng ilang 10 metro. Gusto mo? Lumipad ako sa langit at ipakita sa'yo? Ha 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 ha. Tama na ang daldal. Mag-juggle ka na ng bola dahil kung pati bola hindi mo makontrol, lumayas ka na agad dito. Lolo, ano po ang kailangan nyo? Noong unang panahon, ipinagkasundo kita sa isang kasal. Ang mapapangasawa mo, darating siya ngayon sa Zhonghai. Pumunta ka sa istasyon para sunduin siya. Lolo, ayoko po pang magpakasal. Ayaw mong magpakasal? Kung ganoon, ipapadisband ko na ang football club mo. Sunod-sunod ang inyong pagkatalo at kayo ang nasa pinakailalim ng listahan. Hindi na magbibigay ng pera ang Su Group. Lolo, wag na po kayong magalit. Susunduin ko na po siya ngayon. Ano po ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Yefeng. Isa siyang estudyante ng master ng Wudang na si Zhang Shihong. Huwag mong sabihin siya iyon. Hindi mo ba marunong mag-ball juggle? Hayaan mong bigyan kita ng sample. Wow! Haha. Mahusay. Iyan ang kapitan namin. Ang galing mong kumontrol ng bola. Pang-international ang level nito. Sa tingin ko, tanging si Captain Gao lamang ang karapat-dapat para kay President Su. Kahit noong mga nakaraang araw, paborito talaga ni President Su si Captain Gao. Baka nga, si Captain Gao ang itinitibok ng puso ni President Su. 50 beses mong patalbogin ang bola. 50? Kung hindi mo kayang gawin ang 50, hindi ka nararapat na maging manlalaro. Kung kaya mong maghintay, gagawin ko ang 50 beses. Isa, dalawa, isa, dalawa, Ah, 50 bilang. Pumasa ka. Asikasuhin na natin ang mga papel. Mag-aasikaso tayo ng mga papel? Hindi ba dapat ay kasama si Suching? Masyado kasing busy ang ating President Su, kaya ako ang gumagawa ng lahat ng detalye. Lakarin na natin ang mga papeles at pipirma na lang para kumpirmahin ni President Su sa huli. Ganoon pala iyon. Sige, kung ganoon. Suching, dahil lang sa mga walang silbing ito, sa mga basurang walang may gusto, gusto nyo ring sumali sa liga, hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? President Su, mahilig talaga siyang mamulot. Ng mga basurang ayaw na ng iba. Hahaha. Hindi kayo welcome rito. Maaari bang umalis na kayo agad? Uy, nagalit ka na? Masyado kang mayabang. Sige. Gusto ko ang lupang ito. Kaya makipagpustahan kayo sa akin. Ang mga basurang ito
laban sa aking Thunderbolt? Kapag nanalo kayo, aalis ako ng walang imik. Ang lupang ito, hindi ko na kukunin. President Shen, hindi ba parang masyado nyo naman silang inaapi? Alam naman ng lahat na ang Team Wufeng ngayon ay puro na lang mga hamak at walang silbi. Ha ha ha. Mga kulelat lang sa liga. Kung paglalaruin sila laban sa amin, mabuti pang tumahol na lang sila na parang aso at gumapang palabas. Gumapang na kayo palabas. Ikaw na wala ring utang na loob. Tunay kang traidor. Tinulungan ka ni Su Ching noong gipit na gipit ka. Tinulungan ka niya. Ginawa ka pa niyang head coach. Ito ba ang paraan mo ng pagtanaw ng utang na loob kay Su Ching? Huwag mong babanggitin ang nakaraan. Katangahan niyon ni Su Ching. Ngayong sumasama na ako kay President Shen, nakakatikim na ako ng marangyang buhay. Bakit? Naiinggit ka ba? Pwe. Ikaw. Sige, pumapayag ako. Pero may isang kondisyon ako. Kapag nanalo kami, ikaw at si Chu Tian, pareho kayong gagapang palabas dito. Ha ha ha. Sige, may lakas ka ng loob. Tingnan nga natin kung paano mananalo sa akin ang mga basurang tulad nyo. Ha 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 ha. Gusto kong makita ang itsura ni Su Ching ngayon. Mas pangit pa ito kaysa sa taong umiiyak. Ang talino niyo po, President Shen. Dapat lang na, hayaan ang mga taong walang utang na loob na yan. Naharapin ang katotohanan. Kung hindi namin kayo matatalo ng mahigit 10 puntos, sobrang bait na namin yan. Uy, hindi ba ito ang dating captain ko? Ano? Gusto mo pa bang agawin ang bola ko? Basura, wala kang sinabi sa akin. Magaling! Ganyan nga ang pagsipa. Su Ching, nakikita mo ba yan? Ito ang basurang pinalaki mo. Mag-disband na kayo agad. Huwag na kayong magpahiya rito. President Shen, itong mga basurang ito, simula nang iwan nila ang gabay ko, wala na talagang pag-asa magbago. Kumunon lang kayo. Manatiling kalmado. Sige, subukan niyo uli. Sa pagkakataong ito, pagbibigyan ko kayo. Basura ay basura. Sa paghawak ko sa iyo, parang nadudumihan lang ang sapatos ko. Ang lakas natin ay sobrang malayo sa kanila. Kapag ganito pa rin ang laro natin, siguradong matatalo tayo. Kailangan natin siyang palaruin. Ito na lang ang tanging paraan. President Shen? President Shen. Masyadong matagal ang pagpapalit ng damit. Madilim na. Wala na bang ibang tao sa Su Ching? At ang hangal na ito na nakasuot ng pang-entablado ang ipinadala nila. Chu Tian, pakitignan at alagaan ng mabuti. Itong baguhan? Naintindihan ko po, President Shen. Gagawin ko po agad. Zheng Jun, mamaya ay alagaan mo ng mabuti itong hangal na nakasuot ng pang-entablado para malaman niya na ang basketball court ay hindi lugar para sa mga komedyante. Naintindihan po. Sige, pumasok ka na sa court. Galingan mo. Ye Fang, ipasa mo sa akin ang bola. Ipasa mo pasulong. Ipasa? Paano ba magpasa? Gagamit ba ako ng paa para ipasa sa'yo? Narinig niyo iyon? Hindi man lang siya marunong magpasa ng bola. Diyos ko, nandito ba siya para magpatawa? Su Ching, mula sa ang shirko mo ba nahukay ang isang hiyas na katulad nito na kahit magpasa ng bola ay hindi marunong? Hey, taga-bukid. Hindi ganito nilalaro ang bola. Hayaan mong turuan kita.
Ano? Mali ba ang nakita ko? Ano ito? Tumalsik si Zheng Jun. Malamang ay, hindi siya naging maingat at natumba. Ito, ganoon na lang at natumba siya agad? Masyado yatang mahina ang katawan mo. Hindi balanse ang tayo mo at kulang ka sa enerhiya. Umuwi ka na? Kailangan mong uminom ng goji at turtle soup para lumakas ka. Narinig niyo ba iyon? Sabi niya mahina ang katawan ni Zheng Jun. Napakatalim ng dila niya. Gusto ko iyon. Naiwan pa tayo ng 2 puntos. Nagtititiwala ako sa kanya. Dahil siya ang ating ace player. Yefeng, magandang pagkakataon ito. Bilis, ipasa mo sa akin ang bola. Ipapasa ko sa iyo ang bola. Sige, sige. Kung sa tingin mong makakascore ka sa binabantayan kong goal, nananaginip ka. Ang ganitong klase ng bola, kaya kong harangin kahit nakapikit ang mga mata ko. Papasok. Pumasok na. Pumasok nga talaga. Iba talaga ang lalaking napili ko. Hindi mo talaga ako binigo. Ano? Anong klaseng sipa iyon? Tsamba lang yun. Siguradong tsamba lang yun. Buisit, ito ba ang goalkeeper ng national team na kinuha mo? Ha? Nakalusot ang bola mula sa lokong iyon na nakaroba sa ganoong paraan? President Shen, aksidente lang yun. Siguradong aksidente lang yun. Ang bolang iyon, nakapagtataka ang bolang iyon. Yung hangin? Siguradong masyadong malakas ang hangin. Bibigyan ko pa siya ng huling pagkakataon. Kapag may nakalusot na namang bola, ikaw, at ang walang kwentang goalkeeper na yan, pareho kayong umalis dito. Sandali, bakit? Isang goal pa lang naman iyon, di ba? Dapat bang matuwa ng ganoon? Parang hindi pa sila nakakita ng ganoon. Pero para sa asawa ko, kailangan ko pang umiskor ng marami pang goals. Galingan nyo, mga tol. Napakabilis. Itira mo na ang bola. Bilis! Magaling. Ihanda na ang kontrata. Pagkatapos ng laro, papirmahin niyo siya agad. Tama. Dapat pumirma na agad. Uulitin na naman? Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maka-goal ka. Nakita niyo ba yon? Nakita niyo ba yon? 3 goals na. Isang halimaw. Ito. Isa talaga itong halimaw. President Shen, may mali sa player na yan. Siguradong gumagamit yan ng droga. Wala kang silbi? Nakakarindi ang mga satsat mo. Napakagaling niya. Dapat siyang sumali sa koponan ko. Magiging kamangha-mangha to. Sige, ang galing sumipa. Hindi nga ako nagkamali sa napili kong player? Sumali ka sa amin sa Thunder Team? Magkano ba ang gusto mong presyo? Wala man akong ibang maibigay, marami naman akong pera. Wala akong interes. Yefeng,
Congrats at opisyal ka ng magiging isang kontraktual na player ng aming koponan. Pipirmahan na natin ang kontrata ngayon. Anong kontrata? Hindi ko gustong maging player? Ayaw mong maging player? Bakit ka pa nagpa-physical test? Hindi. Hindi ba kapag nakapasa sa physical test, ay magiging karapat-dapat na ako na maging fiancé ni Su Ching? Dala-dala ko ang sertipiko ng kasal para pakasalan si Su Ching. Ye Feng, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Sa ngayon ay wala pa akong balak magpakasal. Dapat sinabi mo na agad. Kung ganoon, aalis na ako. Babae lang naman yan. Basta sumali ka lang sa koponan ko. Kahit anong klaseng babae pa ang gusto mo, pwede lahat. Hindi pwedeng umalis si Ye Feng. Kailangang makaisip ng paraan para mapanatili siya. Ye Feng, huwag kang umalis. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi pa natin kilala ang isa't isa. Kailangan muna nating magkakilala pa. Magkakilala muna? Iyon ba ang tinatawag ng mga kasamahan ko? Na pakikipag-date? Asawa ko. Pumayag ka na? Asawa ko. Guro, may pag-asa na ang apo ninyo sa tuhod. May pag-asa na. Bitawan mo ako. Hayop ka! Sino ang asawa mo? Bitawan mo ako! Magtiis ka, Su Ching. Para sa koponan, kailangan mong magtiis. Shenwei, talo ang koponan mo. Oras na para tuparin ang pangako mo. Ikaw at si Chu Tian, gumapang kayo palabas dito. Hay nako, President Su, hindi na kailangan umabot sa ganito, di ba? Sige na, talo na ako. Ibibigay ko na ang court. Bibigyan pa kita ng $1,000,000 bilang pambayad. Tapusin na natin ang gulo na ito. May pera ako. Ang gusto ko, ikaw at si Chu Tian ay gumapang palabas dito ngayon din. Tama, gumapang kayo palabas. So Ching, hindi mo naman kailangan gawin to, di ba? Alam mo naman kung sino si Shenwei, kung anong klaseng tao siya. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Sabi ko, gumapang ka palabas. Hoy, malasang alagad. Sumusobra ka na talaga. Hindi mo ba alam kung sino ako, kung sino si Shenwei? Para pagbantaan ako ng ganyan? President Shen? President Shen? Ikaw! Nagawa mo ba talaga akong saktan? Ano ba kayo? Mga inutil ba kayo? Tapusin niyo siya. Ihanda ang mga gamit. Parusahan siya. Sugurin sila. Ye Feng, mag-ingat ka. Ye Feng, ipakita mo sa kanila kung sino ang hinahanap nila. Kaya mo yan. Rambulan ba? Sanay ako sa ganyan. Sige, parusahan niyo ng husto. Ako ang mananagot sa lahat. Tama si President Shen. Ikaw na walang silbi ka, sumugod ka rin. Huwag kang lalapit. Titatawag ako sa 911? Ngayon, handa ka na bang gumapang? O baka naman gusto mong ako paang bumasag sa mga buto mo? Huwag kang lalapit. Gagapang na. Ang bait ng asawa mo? Hindi mo ba talaga siya bibigyan ng pagkakataon? Ayoko talagang magpakasal, lalo na sa kanya. Naiintindihan ko, napaka-inosente ng ating President Su. Kaya bakit ka naman mahuhulog sa lalaking iyan na galing lang sa bundok? Best friend mo ako. Para sa kaligayahan mo, handa akong magsakripisyo. Anong sakripisyo? May naisip na akong paraan. Sisiguraduhin ko na maayos ko ang lahat para sa kanya. Yung makakatulong siya sa team, pero hindi kanya guguluhin. Kung ganoon, salamat.
Ito nga ang kasunduan sa kasal na ginawa namin ni Grandmaster Zhang noon. Dahil narito na tayo, huwag na nating patagalin pa. Tingin ko ay may magandang petsa ngayong buwan para ituloy na ang kasal ninyo. Hindi po pwede. Lolo, hindi po pwede. Nakatala na ang kasunduan, nakita mo na rin siya, ano pa ang problema? O baka naman, iniisip mong hindi sapat si Yefeng para sa'yo? Lolo, ang team ko po ay kasalukuyang lumalaban para sa kampyonato. Natatakot po akong madistract. Kampeonato? Akala mo ba ay ulyanin na ang lolo mo? Ang Team Wufeng mo ay nasa huling pwesto at ang hindi matanggal sa liga ay isang himala na. Tapos kampeonato pa? Isang malaking kahangalan. Lolo, seryoso po ako. Nangako na po ako. Hindi ako magpapakasal hanggat hindi nagkakampiyon ng team. Kalokohan. Ibig bang sabihin ay habang buhay ka nang hindi magpapakasal? Kampeonato lang pala madali lang yan. Tutulungan ko ang team ng asawa ko na magkampeon. Pumayag na siya. Hindi muna magpapakasal hanggat hindi pa nananalo. Gusto mo na ba siyang pakasalan? Paano naman mangyayari na gugustuhin kong pakasalan ang napakabaduy na lalaking iyan? Pinipilit lang ako ni Lolo na magpakasal. Wala akong magawa, kaya kailangan ko muna siyang paikutin. Sabi mo ba gagawa ka ng paraan para hindi na niya ako muling guluhin? Mamayang gabi, lalasingin ko siya at dadalhin sa kwarto. Kapag hindi na niya mababawi ang nangyari, saka kasumugod para mahuli siya, pagkatapos niyon ay hindi na niya mapipilit na magpakasal ka pa. Ikaw, ang sakripisyo mo, hindi ba't parang sobrang laki niyan? Para sa kaligayahan nating magkaibigan, handa akong itaya ang lahat. Sige, pupuntahan ko na siya ngayon at isasama ko siya sa iyo. Pagkatapos maligo, itong pangangatawan na ito, medyo guwapo rin pala. Ay naku, mahal ko. Hindi maganda ang tubig dito pampaligo. Hindi gaya doon sa bundok Wudang. Doon ay tatalon ka lang sa mismong lawa at ang sarap sa pakiramdam. Mahal ko, sa susunod ay isasama kita doon para maligo. Huwag mo akong tawaging mahal. Kapag hindi nanalo ang koponan natin, baliwala na ang kasunduan sa kasal. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Ang manalo, napakadali lang yan. Kung aayusin lang ang pananamit, guwapo rin naman siya talaga. Kung sakaling ang manalo sila, pwedeng mapag-isipan ko rin ang magbihis ka na ng maayos. Dadalhin kita para makita si Shaling bilang selebrasyon sa opisyal mong pagpirma sa koponan. Coach siya? Ibig sabihin pupunta ako? Walang hiya ka. Magbihis ka na ng maayos. Hihintayin kita sa unang palapag. Ako? Bakit ako naging walang hiya? Teka. Pero nung nahawakan ko, mukhang maganda naman sa pakiramdam. Yefeng, ang galing ng naging performance mo ngayong araw. Ang gwapo mo na, ang galing mo pang maglaro ng football. Tungkol naman sa hitsura ko, may konti nga akong kagwapuhan. Pinupuri nga ako ng mga kuya ko, na para raw akong isang sikat na artista. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Asawa ko, bakit pakiramdam ko ay parang galit ka? Sabi mo galit ako? Bakit naman ako magagalit? Huwag kang assuming. Sige na. Yefeng, ikaw ang naging bayani ng Team Wufeng ngayong araw. Kaya naman, bilang representante ng buong team, isang toast para sa iyo. Ang alak na ito, hindi masyadong matapang. Mas matapang pa ang gawang bahay na alak sa bundok Wudang namin. Hindi ako malalasing dito. O, talaga? Kung ganoon, gusto kong makita iyan ngayong gabi. Cheers! Isa pa.
Cheers. Yefeng. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ayoko sa mga lasinggero. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Parang tubig lang itong alak na ito. Hindi ako malalasing. Napahiya ako ng husto ngayong araw. Ang walang hiyang si Suching, pati na rin ang Yefeng na yan, sisiguraduhin kong magbabayad sila. President Shen, masyadong kakaiba ang Yefeng na yon. Hindi siya normal na tao. Ikaw na inutil ka? May mukha ka pang magsalita? Hindi ko na kasalanan ito. Sila mismo ang humanap ng gulo. Ngayong araw, tatapusin ko silang lahat. Yefeng, dahil napakagaling mo, ibig bang sabihin nito ay alam mo ang lahat? Bukod sa paglalaro ng bola at pakikipaglaban, ano pa ba ang kaya mong gawin? Marami akong kayang gawin. Marunong akong manghula. At pati na rin ang manggamot. At manghilot. Napakagaling mo naman. Eksakto. Ngayong araw, parang hindi maganda ang pakiramdam ng paa ko. Tulungan mo akong tignan ito. Shaling. Lasing ka na. Umayos ka nga. Nagseselos ka ba? Hindi ba nating dalawa na pagkasunduan? Na ngayong gabi? Sa akin muna siya? Shaling, lasing ka na talaga. Shushan, iuwi mo na siya. Sige, sige. Aalis na kami. Talagang nagseselos ka. Lasing lang siya kung ano-ano nang sinasabi niya. Sumama ka na sa akin pabalik. Baso ko ito. Uuwi na tayo. Wala kang hiya, bitawan mo ako. May mali dito? Pumunta ka sa likuran ko. Ah, Magaling ka pala. Shenwei. Ano ang ginagawa mo rito? Sa tingin mo? Siyempre, para maghiganti. Nagkulang lang ako kanina dahil wala akong dalang bodyguard. Ngayon, ang mga taong ito ay lahat bodyguard ng pamilyang Shen. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad? Baka kapag naging maayos ang mood ko, ay parusahan lang kita sa iyong mga binti at palampasin ang buhay mo. Kung hindi, ngayong gabing ito ay tatapusin na kita at itatapon sa dagat para ipakain sa mga isda. Huwag kang masyadong mayabang. Tatawag na ako sa 911. Ha. So Ching, ikaw na masamang babae, talaga bang iniisip mong ang pag-report ay makakatakot sa akin? Sino ka sa akala mo? Umalis ka na rito. President Su, kayong mga nasa pamilyang Su ay wala namang silbi. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Asawa ko, hindi nila ako kaya. Walang sinumang pwedeng humawak sa asawa ko rito sa Yefeng. Walang silbi ka? Isa ka lang talo ng aso. Dajun, ikaw na ang bahala sa lugar na ito. Opo, boss. Hintayin niyo ako. Sugod.
Tai Chi? Wala ka ba sa udang? Ngayon mo lang nalaman? Huli na ang lahat. Ang pinakamalaking pagsisisi mo sa buhay mo ay nang ginalaw mo ang cellphone ng asawa ko. Tapusin niyo ang probinsyanong iyon para wala nang magaling na manlalaro ang Team Wufeng na makakapuntos at sa hinaharap, ang Zhonghai ay magkakaroon na lamang ng iisang koponan, ang Thunderbolt. At kaming mga taga-Thunder Team ang magiging bagong kampeon. Patakbuhin ang sasakyan at pasagasaan siya ng tuluyan. Hindi po umaandar. Binaliwala ko nung kinalaban niyo ako dahil hindi ko balak makipag-away sa inyo, pero ang pinakamalaki ninyong pagkakamali ay ang sakta ng asawa ko. Hindi ko po kasalanan. Si Chu Tian yon. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Dakilangye, maawa ka sa akin, hindi ko na po uulitin. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon alam mo na ang magsisi? Huli na ang lahat. Sa susunod na buhay, matuto kang maging mababa ang loob. Yefeng, huwag. Huwag. Ngayon din, humingi kayo ng tawad sa asawa ko. At kapag pinatawad niya kayo, patatabihin ko kayo at papakawalan. Pasensya na po. President Su, Lola Su, Ninunong Su, naging bulag po ako at hindi kayo nakilala. Nagkamali po ako? Pakiusap, patawarin niyo po ako. President Su, patawarin niyo po ako. Isa lang po akong walang silbi. Maging maunawain sana kayo sa katulad ko. Ituring niyo na lang akong parang hangin at palayain na po ako. Halika, ulitin niyo lahat ng sinabi niyo. At sabihin niyo ulit, yung malinaw. Patawad po, President Su, Lola Su, Ninunong Su. Ako ay naging bulag at hindi kayo nakilala. Nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. President Su, patawarin niyo ako. Wala akong silbi. Hindi ko nakilala kung sino ang kaharap ko. Maawa sana kayo sa akin. Baliwalain niyo na lang ang lahat at hayaan akong umalis. Itatago kong mabuti ang videong ito. Kapag sinubukan niyo pang gumawa ng gulo, o kaya naman ay hiyain si Team Wufeng, ang videong ito ay kakalat sa buong internet sa bawat sulok. Hindi na po kami manggugulo. Pangako, hindi na po. Salamat po, President Su. Maraming President salamat Su. po. Salamat, President Su. Layas. Halika na. May dadalhan ako sa iyo. Saan tayo pupunta, asawa ko? Malalaman mo rin kapag nandoon na tayo. Napakalambot talaga ng kamay ng asawa ko. Hindi ba't hindi ka naman umiinom? Hindi lang talaga ako mahilig uminom. Alam mo ba? Noon, lagi kaming nakaupo rito ni Papa. Habang umiinom siya, lagi niyang sinasabi sa akin, nagagawin niya ang lahat para maging kampiyon ng Team Wufeng. Alam mo ba? Ang Team Wufeng ay sa totoo lang sobrang palpak. Napakasama ng lagay nito. Nasa dulo ng ranking ang aming puntos at wala kaming matalo kahit sino. Matagal na akong pinagsasabihan ni Lolo na isuko na ang Team Wufeng. Pero hindi ko ito magagawa. Ang Team Wufeng ang koponan na itinayo ng papa ko. Ang maging kampeon. Iyon ang pangarap niya.
Wala na siyang pagkakataon para roon. Gusto ko lang na para sa kanya ay matupad ko ang pangarap na iyon. Tutulungan kita na matupad ang kahilingan ng aking biyanan. Ang Team Wufeng ay tiyak na magiging kampeon. Yifeng. Patawad. Sinabi ko lang na magpapakasal tayo kapag nagkampiyon tayo, pero nagsisinungaling lang ako. Sa lagay ngayon ng Team Wufeng, imposibleng maging kampeyon. Kahit ang manatili sa liga ay napakahirap na. Kailangan ko lang talaga na manatili ka para maglaro. Wala talaga akong balak na makasal sa iyo. Alam ko, Alam mo? sinabi na sa akin ng aking guro na hindi dapat basta-basta naniniwala sa sinasabi ng mga babae. Pero nangako akong tutulungan kitang magkampeon, kaya gagawin ko iyon. Pagkatapos nating maging kampeon, babalik na ako sa bundok. Bakit ang tanga mo? Ang pagiging tanga mo ay medyo cute. Paano ako nakabalik sa kwarto ko? Kahapon, hinikan ko siya. Ang sumunod na nangyari, bakit hindi ko na maalala? Mabuti na lang, walang nangyaring anuman. Bakit ako ang naunang lumapit sa kanya? Kasalanan talaga ito ng alak. Sa susunod, hinding-hindi na talaga ako iinom. Isang libo, 137. 1,000, 137. 1,000, 138. Ang galing mo naman, bayaw pinsan. Kagabi lang, ay nagkaroon na tayo ng konting progreso. Pero ngayon ay nilalandi mo na ang pinsan ko at pinaupo mo pa siya sa ibabaw mo. Hindi ko akalain na. Mapagkunwari pala siya. Akala ko talaga ay inosente siya at walang alam sa nararamdaman. 1,000, 139. Pinsan! Pinsan! Ah, Pinsan, gising ka na. wife? Good morning. Shiyu, bakit bigla kang napunta rito? Nagbabakasyon na ako, kaya naisip kong bisitahin ka. Napakalakas ni Bayaw. Habang ako ang nagpapasa ng mabigat, nagawa niya ang mahigit 1,000 push-ups. Shiyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinong bayaw? Wala akong balak magpakasal sa kanya. Ha? Pinsan, wala pa naman akong boyfriend. Kung ayaw mo sa kanya, edi sa akin na lang siya. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Anong boyfriend? Ang sabi ng pinsan ko, gusto kanyang maging boyfriend. Oo, Siguradong tuwang-tuwa ka. Sa loob-loob mo, no? sige na, payag ka na. Wife naman. Unang araw ko pa lang na makilala. Ang pinsan mo, paano naman ako magiging boyfriend niya agad? Tsaka, di ba noong nakaraang gabi? Hoy! Halika ka rito. Huwag na huwag mong ipagsasabi ang nangyari sa atin kagabi. Lasing ako kagabi, kaya kahit may mangyari man, dulot lang iyon ng pagkalasing at hindi seryoso iyon. Anong nangyari? Lasing ka lang naman kagabi, yumakap ka sa akin, tapos binuhat kita pa uwi. Iyon lang? Binuhat mo lang ako pa uwi? Ha? Suching, napakaloko mo. Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isipan mo, nakakahiya talaga. Naku naman, amoy pawis ka na. Maligo ka na, bilis. May laban pa mamaya. Ang Team Wufeng. Hindi ba iyan yung basurang koponan na nasa pinakababa ng standing? Ngayong araw, tatalunin natin sila ng 8-0 para sa katuwaan. Sapat na sa kanila ang makatawid lang sa gitna ng field.
Mga walang silbi. Isang grupo ng mga walang silbi. Mga basura. Ano bang pinagmamalaki nyo? Isang puntos lang naman ang lamang nyo sa amin? Pagkatapos ng laro natin ngayong araw, kayo naman ang mapupunta sa pinakababa. Magkita tayo sa loob ng court. Simulan na ang laro. Isa sa 0. Naku, sobrang bilis nun. 2 sa 0. 2 sa 0 na. Ay, naku po, talo na naman. Panalo ang Team Wufeng sa score na 7 sa 0. Mahusay ang laro ng lahat ngayong araw. Dahil nanalo tayo sa laro, ang bawat isa ay makakatanggap ng 5,000 dolyar na bonus at mayroon kayong isang araw na bakasyon. Ang laban natin sa Hurricane sa susunod na linggo ay napakahalaga. Kailangang manalo tayo para magkaroon ng pagkakataong makuha ang kampyonato. President Su, mamayang gabi, sama-sama tayong uminom para mag-celebrate. Gusto mo bang sumama? Hindi na muna ako sasama. Mag-enjoy na lang kayo. Yifeng, gusto kang makita ni Lolo. Sumama ka sa akin pauwi ng mansyon. Sa susunod na lang ako sasama. Sige po. Lolo, nanalo po kami ngayong araw sa score na 7-0. Si Yefeng lamang ay nakapuntos na ng 7 goal. Napakagaling niya talaga. Kung ganoon, ang tungkol ba sa kasalan ay dapat na nating iplano? Isang laban pa lang ang napanalunan namin. May mahirap pang laban sa susunod na linggo. Makakalaban namin ang Hurricane. Napakalakas po ng team nila. May kumpiyansa ka ba? Basta narito siya, may kumpiyansa ako. Kapag natalo namin ang Hurricane, Ibig bang sabihin, pagkatapos manalo sa Hurricane, pwede nang ihanda ni Lolo ang kasal nyo? Yefeng, sa susunod, na linggo galingan mo. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bayaw, magaling ka ba talaga maglaro ng football? Ha? Hindi ba? Totoo ba? Anong nangyari? Sa oras na ito, dapat ay nag-iensayo na sila. Nasaan si Xialing? Nasaan si Gao Tiancheng? Pinsan, nakabakasyon ba ang team nyo? Bakit walang tao rito? Nasaan ang best friend mo na si Ate Xialing? Sa ganitong oras, hindi ba dapat nasa training field siya? May mali rito. Kahit wala si Xialing, si Gao Tiancheng, bilang kapitan. Siya ang laging nauunang dumating sa ensayo. Hindi kailanman siya nahuli o lumiban. President Su, may masamang nangyari. Pagkatapos ng selebrasyon kagabi, sina Captain Gao at ang iba pa ay lumabas uli para uminom at nakipag-away sila sa ibang tao. Ngayon, sina Captain Gao ay nasa ospital lahat. Ano? Hello? Nasa ospital ako. Sina Gao Tiancheng at Xiaobin. Matindi ang tinamong sugat. May mga bali sa buto ng binti. Pupunta na ako riyan ngayon din. Tara. Nandito na si President Su. Captain Gao, magsabi ka ng tapat kay President Su. Kung
Kung paano mo kagabi sinubukang maging bida, nakipag-away ka, hanggang sa napinsala ang binti mo. Sabihin mo mismo kay President Su, kung paano ka naging matapang kagabi, nakipag-away ka, at nabali ang mga binti nyo? President Su, pasensya na po. Masaya lang po ako dahil nanalo tayo kagabi, kaya naisipan kong uminom ng kaunti para mag-relax. Hindi ko inasahan na... Hindi po namin inasahan na ang mga nasa kabilang mesa ay bastos magsalita. Sinabihan nila ang ating Team Wufeng na basura at nambastos din sila kay President Su. Sabi nila, ginagamit niyo raw ang inyong kagandahan para kumuha ng puhunan, kaya si Captain Gao ay lumaban. Magaling. Kung nandoon lang sana ako, talagang tuturuan ko sila ng leksyon. Dahil binastos nila ang asawa ko, ako. Kung nakipag-away kayo, bakit ang mga binti nyo ang napuruhan? Talagang tuso ang galaw nila. Sinasadya nilang tirahin ang aming mga binti. Mukhang sinadya talaga nilang baliin ang mga binti namin. President Su, pakiramdam ko, hindi ito isang simpleng away lang. May nanadya talaga sa atin para iligpit ang ating mga main players. Nasaan sila ngayon? Matapos nilang gawin iyon ay agad silang tumakas. Nakatawag na kami sa 911 pero hanggang ngayon ay hindi pa sila nahuhuli. Aba, narinig kong ang mga player ng Team Wufeng ay nasa ospital, kaya dinalaw ko kayo. Naku, mukhang malala ang pinsala nyo. Paano na ang susunod? Nalaban natin? Sa susunod na laban, paano pa kayo makikipaglaro sa amin? Bakit ka narito? Ako ba? Head coach na ako ng Team Hurricane ngayon. Anong malas? Ang sunod naming makakalaban ay ang inyong Team Wufeng. Dahil ganyan na ang lala ng pinsala ng mga players nyo, siguradong sa susunod na laban, napakadali na naming mananalo. Coach Duan, narito ka ba para pagtawanan kami? Oh, President Su, huwag po kayong magkamali ng akala. Narito ako para mangumusta kay Xieling. Total, ex-girlfriend ko naman siya. Dahil nakikita kong ganyan ang kinahinatnan ng team niya, ang puso ko ay talagang nasasaktan din. Ang nangyari sa mga binti ni Gao Tiancheng, ikaw ba ang gumawa niyan? Sandali. Lingling, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan kung walang ebidensya. Sa totoo lang, hindi kita kailanman nalimutan. Alam mo, hindi kita susukuan. Basta mapayag kang bumalik sa akin, ay magiging katulad pa rin tayo ng dati. Duan Fei, ang pinakaayaw ko ay ang mga taong madaya at walang dangal na katulad mo. Bakit kaya ako nabulag noon at nagkagusto sa iyo? Ngayong naaalala ko na, ay talagang nandidiri ako. Nakakasuka. Xieling, huwag kang magpanggap na napakalinis mo. Nung tayo pa na magkasama, ihawa kay ayaw mo, maging ang mahalikan ka. Sa tingin ko, isa ka lang mapagkunwari at walang hiyang babae. Aray! Bitiwan mo ako! Humingi ka ng tawad. Xieling, pasensya na. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Kulang pa iyan. Sige na. Masama akong tao. Wala akong kwenta. Xieling, isipin mo na lang na isa akong hangin at palampasin mo na ito. Ye Feng, bitawan mo na siya. Ikaw. Duan Fei, hindi sa nag-iinarte ako, pero nandidiri lang talaga ako sa'yo, kaya ayaw kitang magpahawak. Wala kang kwentang tao, at mas wala kang kwentang coach. Sa susunod na laban, kaming mga taga-Team Wufeng ang siguradong mananalo. Sige. Napakagaling. Xieling, magkita na lang tayo sa field. Kasi siguraduhin kong matatalo ka. Hanggang sa magmakaawa ka sa harap ko. Patay na. Ang mga main players ng Team Wufeng ay sugatan lahat. Sa susunod na laban, paano na tayo mananalo niyan? Paglalaro lang naman ng bola iyan, di ba? Makakahanap ako ng mga tao. At saka, ang mga mahahanap ko ay mas magaling pa kaysa kina Gao Tiancheng sa paglalaro. Talaga?
Kung makakahanap ka ng mga players na mas magaling pa kina Gao Tiancheng, mula ngayon ay magiging sayo na ako. Ehem, Ang ibig kong sabihin, kahit anong ipagawa mo sa akin, ay susundin ko. Kung ganoon, kailangan kong bumalik sa bundok Wudang. Maghintay lang kayo para sa aking magandang balita. Alis na ako. Tatlong araw nang wala si Yefeng. At kapag hindi pa bumalik si Yefeng, sa susunod na kompetisyon, ay kulang na tayo sa mga manlalaro. kasalanan ko ito. Dapat ay ibinili ko siya ng cellphone para kahit papaano ay matawagan siya. Ano kaya kung sabay na tayong pumunta sa bundok Wudang? Ang totoo, nag-aalala ako na baka si Yefeng ay ayaw nang bumalik. Hindi naman siguro, siguradong babalik siya. Ipapaasikaso ko na kay Shushan ang tiket ngayon din at mamayang hapon ay pupunta na tayo sa bundok Wudang. Sige. President Su, Coach Shaya, narito na si Yefeng. May kasama pa siyang maraming tao. Salamat at nakabalik ka na rin. Kung hindi lang dahil sa hindi ako pinayagan ni Pinsan na pumunta sa bundok Wudang para hanapin ka, matagal na sana kitang pinuntahan doon sa bundok Wudang. Honey, ang mga kasama ko namang ito ay ang aking mga senior. Hindi ba kulang kayo sa tao? Kaya isinama ko ang lahat ng mga senior ko pababa ng bundok dahil lahat sila ay magagaling. Yefeng, halika rito sandali. Opo, 3 araw kang nawala. Bakit kahit isang balita ay wala? kasi masyado kasing malayo ang nilakbay ko. Ginawa ko ang lahat para makabalik agad. Mahal? Kung masyado kang nagmamadali, haha, ibig bang sabihin ay nami-miss mo ako? Mrs., itong mga taong ito, silang lahat ay mga kapatid ko sa pagsasanay. Napakagaling nila at dahil nandito sila, tiyak na makukuha natin ang kampeonato. Sinabi ko na sa iyo noon, kahit makuha natin ang kampeonato, wala pa rin akong balak na magpakasal sa iyo. Hindi iyan ang iniisip ko. Gusto lang kitang tulungan na matupad ang huling hiling ng iyong ama. Pero siyempre, kung magpapakasal tayo, mas maganda iyon. Kunin muna natin ang kampeonato bago tayo mag-usap tungkol diyan. Mga kagalang-galang na master, kayo pala ang mga kapatid sa pagsasanay ni Yefeng. Kung ganoon ay siguradong napakagaling din ninyo. Maari po bang makita ang inyong mga maskulo? Maskulo? Napakadali lang yan. Shio, huwag kang kukuha ng pagkakataon na lumapit at yumakap kay Yefeng. Wala namang kaso dahil hindi mo naman gusto si Pinsan, kaya akin na lang siya. Naku, Sino? Sinong nagsabing hindi ako nagmamalasakit sa kaniya? Hala sige, Shushan. Samahan mo silang magbihis at dumiritso sa training field. Opo, President Su. Mga kagalang-galang na Taoist priest, maligayang pagdating sa Team Wufeng. Ako ang inyong head coach, si Shaling. Ang basic na panuntunan sa football ay bawal gumamit ng kamay. Liban na lang sa goalkeeper na nasa loob ng penalty area. Pumunta na kayo ngayon sa football field. Gamitin ang mga paa para sumipa at magpasa nang makita ko ang galing ninyo. Tara.
Alam ko na kung ano ang ibibigay na pwesto sa kanila. Magsibalik na kayong lahat. Ye Feng, ikaw pa rin ang forward, ang may tungkulin na maka-goal. First senior brother, ikaw ang center back, gamitin mo ang iyong galing sa pagdepensa para bantayan ang penalty area at siguraduhin na walang makakapasok sa kanila. Walang problema. Ikalawang nakatatandang disipulo, nasa gitna ka, gamitin ang iyong galing sa paa at tumpak na pagpasa sa malayo para sa inyong pag-atake at harangan ng kalaban. Sige po. Third senior brother, ikaw naman ang defensive midfielder, gamitin ang bilis mo at paggalaw sa buong field, libutin mo ang buong stadium at ipasa agad ang bola pagkaharang. Huwag kayong mag-alala. Ito, tamang-tama ang leksiko para dito. Ika-4 na senior na kapatid, ikaw ang goalkeeper, gamitin ang iyong Tai Chi Cloud Hands para siguraduhing ligtas ang inyong goal. Napakadali lang yan. Mabuti, lahat kayo sumunod sa inyong mga pwesto, pumunta sa football field para sa inyong conditioning training. Pero, pagkatapos ng pagsasanay ngayong araw, ang buhok ni na ikalawang nakatatandang disipulo at third senior brother ay baka kailangan ng gupitan dahil kung hindi, maaari kayong mahuli ng inyong kalaban sa laro. Sila ang magiging sikretong armas natin. Sila, may pag-asa silang talunin ang Team Hurricane at may malaking tsansa na makuha ang kampeonato. Napakasaya ko. Hindi nga niya ako binigo. Oo. Iniisip mo ba ang tungkol sa paligsahan bukas? Masyado ka bang kinakabahan kaya hindi ka makatulog? Sinong kinakabahan? Ako? Gusto ko lang uminom ng gatas bago matulog. Sabi nga ng master ko, ang babaeng nagsisinungaling, bumibilis ang tibok ng puso. Hoy, walang hiya ka. Sinong may sabi na pwede mo akong hawakan? Pambabastos iyan. Sandali, hindi ko sinasadyang bastusin ka. Gusto ko lang makita kung mabilis ba ang tibok ng puso mo. Pasensya na talaga, hindi ko naman. Sige na, binibiro lang kita. Pero, kinakabahan nga talaga ako. Dahil, ang lakas talaga ni Team Hurricane. Ang husay niya sa lahat. Kapag nanalo sa laro bukas, magkakaroon ng pagkakataong maging kampeon. Kaso, Mahal ko, dapat kang magtiwala sa atin. Ipinapangako ko, siguradong mananalo tayo. siya ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa para mangarap na maging kampeon. Asawa ko? Hinalikan mo ako. Gusto lang kitang bigyan ng lakas ng loob. Bukas, siguradong mananalo tayo. Matutulog na ako. Hinalikan ako ng asawa ko. Ang bango. Aba, Xialing. Ito na ba ang mga player mo? Saang templo mo ba hinukay ang mga yan? Hi. Nandito ka ba para mag-soccer? O para mag-sumo wrestling? Ha 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 ha. Mukhang mga kakaiba. Duan Fei, huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw ang nag-utos na saktan ang mga binti ni Gao Tianchen. Gusto mong gumamit ng maduming paraan para talunin ang team namin? Nananaginip ka ng gising. Siguradong kami ang mananalo. Uy, Xialing. Huwag kang basta-basta manisi ng walang basehan. Sa pag-akusa sa akin, kailangan mong maglabas ng ebidensya. Ang taong ito, ang ba ang captain nyo? Nabalitaan ko na noong huling laro ay naging maayos ang laro niya. Pero, basura lang ang nakaharap niya noon. Sa laban na ito, turuan natin siya ng mabuti. Kung paano talaga mag-soccer. Ha 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 ha. Ang payat ng mga braso binti mo, baka isang bangga mo lang ay mabasag ka na. Ha 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 ha. Narinig kong isa raw siyang monghe. Baka naman sa bandang huli, pumunta na lang iyan doon para mag-tai chi at mag-ehersisyo. Hoy! Hindi ba ikaw? Yung mahinang lalaki? Matagal na rin tayong hindi nagkita ah. Ay, oo nga pala. Noong huli ay nirekomenda ko sa iyo. Yung goji turtle soup, ininom mo ba?
Ano? Naging epektibo ba? Kay malas naman. Sa unang laban ko sa Hurricane Team, bakit ko kailangang makatapat ang tulad ni Ye Feng? Bakit hindi ka nakakapagsalita? Wala akong marinig. Impossible naman. Magkita tayo sa field. Sana pagkatapos ng laro, ay nakakangiti ka pa. Uy, ano ka ba talaga? Dahil lang marunong ka ng konting martial arts ay nagmamayabang ka na. Puro yabang lang naman iyan. Kapag nasa loob na ng field, dapat sa mga paalang nagpapakita. Tama. Kahit sino pang Tai Chi o Wudang iyan, sa harap ng tunay na football ng mga patakaran at galing, wala silang kwenta. Zhang Jun, talagang pinaghirapan ko na kunin ka mula sa Thunderbolt. Dahil nakita ko ang husay at karanasan mo. Sa larong ito, ipakita mo ang galing mo. Talunin natin sila ng 10-0. Coach Duan, yang si Ye Feng na iyan ay sadyang nakapagtataka. Ang lakas at ang bilis, ang paraan ng pag-score niya ay hindi na katulad ng normal na tao. Noong huling laro siya ang una, hindi siya kayang pigilan. Aha, iyan ay dahil mga lampa kayo. Hindi niyo ba alam na tapusin na ang laro para sa lalaking iyon na si Ye Feng? Ito si Xiao Wu, dating nakikipaglaban sa sanda. Ngayong isa na siyang defender, mahusay siya sa banggaan at tumpak na pag-agaw ng bola. Siya na talaga ang inihanda kong si Ye Feng para maging isang lihim na sandata. Hehe. Coach Duan, huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko sa iyong hindi na siya makakalaro ng football. Tatapusin ko na siya? Napakadali niyan. Haha. Zhang Jun, narinig mo ba yon? Dahil nandito si Xiao Wu, ano pa ang kinatatakutan mo? Mag-focus ka lang sa pag-score. Ipapakita ko kay Xialing para malaman ng babaeng iyan na ang mga kakampi niya ay mga walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta. Sige, ngayon ay panatag na ang loob ko. Basta't pigilan niyo si Ye Feng, may kumpiyansa akong mapapasukan ang goal ng Team Wufeng. Sige. Ngayon, pumasok na kayo at mag-warm up. Tara, tara. Ye Feng, napakasama ng asal ni Duan Fei. Gagawin niya ang lahat para lang manalo. Natatakot ako baka madumi siyang maglaro. Kaya kailangang mag-ingat ka. Coach Xia, huwag kang mag-alala. Pagdating sa bundok Wudang, kung gusto akong habulin ng mga fellow disciples, ay dapat muna silang mag-isip-isip dahil sa antas nila, hindi man lang ako mapapagod niyan. Galingan nyo. May premyo ka sa akin kapag nanalo kayo. Shiyu, sinisiguro kong mananalo kami sa larong ito. Mananalo tayo ng siguradong sigurado. Ye Feng, itigil mo muna iyang kung ano-anong nasa isip mo. Ngayon ay ituon mo ang buong pansin mo sa laban. Gusto kong manalo sa laro. Siguradong mananalo tayo. Kapag nanalo ka sa larong ito, may ibibigay akong premyo. Premyo? Teka, anong premyo iyon? Huwag mong sabihing halik iyon? Tumigil ka na. Pumunta ka na doon at maghanda sa laban. Manalo ka muna bago ang lahat. Sige. Sige na. Sige na. Maghanda na kayo. Halika na. Tara. Laban. Galingan natin. Hoy, nabalitaan ko. Naggaling ka sa bundok Wudang. Hindi ba't mga bonghe ang nandoon? Marunong ka bang sumipa ng bola? Ha. Malalaman mo rin mamaya. Hemp, kapag nakagawa ka ng puntos ngayon, sa iyo na ako susunod. Ito ba ang taktika na itinuro sa inyo ng coach nyo? Sinusubukan nyo lang akong galitin gamit ang mga ganito para mabigyan ako ng foul at maalis sa laro? Hindi ba tama ako? Sa tingin mo ba ay, sino ka? Sinasabi ko sa iyo, habang narito ako ngayon, walang makaka-score sa inyo kahit isa. Kung ganoon, titingnan natin kung ano ang kaya mo. Sige lang, halika na. Halika. Ha.
Yefeng, mag-ingat ka. Sa ginawang iyon ni Xiao Wu, ang binti ni Yefeng ay siguradong tapos na. Ang grupong Wufeng kung wala si Yefeng ay walang silbi. Ang galing. Pinsan, halatang sinadya iyon ng taong iyon, dapat siyang paalisin sa laro. Oo. Isang masamang paglabag iyon. Dapat ay binigyan siya ng card, pero hindi naglabas ng card ang referee. Pagkatapos ng laro, talagang magrereklamo ako. Referee, anong problema? Kusa kaya siyang natumba? Charging foul. Xialing, sa pagiging coach, hilaw ka pa. Kailangan mo pang matuto. Dito sa field, hindi lang ito tungkol sa paglalaro. Kailangan mo ring marunong makisama sa referee. Dayaan ito. Siguradong nabayaran ang referee na ito. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka makakapuntos. Bata, nagsisimula pa lang tayo. Iyan lang ba ang kayang gawin ng team nyo? Ayos lang? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Offside. Offside ang bolang iyon. Hala, anong offside? Malinaw na magandang laro iyon. Sa tingin ko, huwag ka na lang mag-coach. Wala ka namang alam. Siguradong sinuhulan mo ang referee. Uy! Huwag kang basta-basta magbintang. Tingnan mo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Ang wala mong kwentang goalkeeper o ang striker ko. Paano ito nangyari? Doon sa blind spot iyon. Ang bilis ng sipa ko, paano mo iyon nakuha? Mahirap ba yun? Mahirap ba talaga yun? Gusto mo ba? Naibalik ko ang bola sa'yo para makasipa ka uli. Hoy, eto na. Ika-4 na senior na kapatid. Bakit mo ipinasa sa kalaban ng bola? Sige lang. Pinsan, yung monghe bakit niya binato ang bola sa kalaban? May alam ba talaga siya sa laro? Hindi kaya hindi na ipaliwanag ni Xialing ang rules sa kanya? Hindi pwedeng ipasa ang bola sa player ng kalaban. Mali ang ginagawa niya. Hindi mo kaya. Pang-4. Hoy, eto. Saluhin mo. Pinakabatang junior na kapatid. Kunin mo ang bola. Bantay ko ang goal na ito, kaya hindi mo ito mapapasok. Aray! Hindi mo kaya. Kailangan mo pa ng practice. Nasalo ng goalkeeper ng Wufeng ang bola. Bakit niya muling ibinato ang bola sa kalaban? Napakalaking pagkakamali niyan. Ay, nakita nyo ba yon? Marunong nga sa martial arts. Pero anong silbi nito? Kapag hindi marunong mag-football, tiyak na dehado. Ang batang ito, hindi ko alam ang iniisip. Hinahayaan niya ang mga hindi marunong maglaro na maging main players. Master, uminom po muna kayo ng tsaa at magpakalma. May sarili pong plano ang miss. Ayoko ng tsaa. Sa tingin mo ba nasa mood akong mag-tsaa? Tingnan mo,
Dapat palitan ang goalkeeper na yan. Napakalaking pagkakamali. Ay, maganda ang pagpasa na ito. Pasa, goal na. Ay naku, Master. Okay lang po ba kayo? May masakit sa likod nyo. Huwag po kayong masyadong ma-excite. Ginusto mo ang nangyaring iyan sa iyo. Ano bang iniisip mo? Gusto mo ba talagang subukan ang lakas ko? Nagsasanay ako ng martial arts. Para ka lang sumusuong sa panganib ng walang laban, naghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Mukhang napuruhan na iyang binti mo. Ikaw na madayang referee. Matagal na akong nagtitimpi sa iyo. Akala mo ba talaga ay hindi kita kayang parusahan? Kahit na sa susunod ay hindi na ako makapaglaro ng football, pero habang buhay ka naman na mananatiling nakahiga sa kama. Bulag ka ba? Ang manlalaro ko ay bumagsak na sa sahig. Maliwanag na pananakit ito. Dapat ay red card iyon. Napakadaya mo. Siguradong binayaran ka ng suching. Duan Fei, kung hindi mo matanggap ang pagkatalo ay lumayas ka na lang. Huwag kang mambintang ng kung ano-ano rito. Hindi kami bulag, kitang-kita ng lahat, paulit-ulit na sadyang lumalabag sa laro ang team nyo. Kung wala kang alam sa football, huwag ka na lang mag-coach. Xialing, hindi pa tapos ang laban. Paniguradong kayo ang matatalo. Yang Wufeng ay isang walang kwentang team. Hindi lang kami mananalo, kundi mananalo kami ng may dangal. Puro lang iyan pasikat. Napakagwapo niya. Sinabi ko naman sa iyo na may pabuya ako. Ito ang pabuya mo. Uy! Tumingin ka sa paligid mo. Ikaw? Sumunod ka sa akin. Wife, ano ba yung pabuya na binabanggit mo? Hindi pa ako nakakapag-isip. Bakit hindi ako ang tumulong sa iyo? Gaya halimbawa ng isang halik. Tumatawag si Lolo. Napanood ko ang laban, mahusay ang laro nyo. Magbibigay ako ng puhunan sa kuponan mo na 10 milyong dolyar. Sa mga susunod na laban ay galingan nyo pa, sikapin ninyo na sa taong ito ay makuha ang kampyonato. Talaga po? Salamat po, Lolo. Guys, magaling ang laro nyo ngayong araw. Nagbigay si Lolo ng puhunan para sa koponan natin. Kaya naman, napagdesisyonan kong magbigay ng 1 milyong dolyar bilang pabuya para sa inyong lahat. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng victory party. Boss, kasalanan ko kung bakit tayo natalo sa kompetisyon. Ako. Ano? Sisibakin? Sandali. Napakalaki ng naitulong ko sa Team Hurricane at nagtagumpay ako noon. Ako! Hoy! Hoy!
Nasibak ako sa trabaho. Team Hurricane, hindi ko rin kayo hahayaang maging masaya. Parusahan nyo sila! Bugbugin nyo sila ng husto. Duan Fei, mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Sugod! Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Marami akong koneksyon. At kung susubukan mong galawin ako, ay pagsisiyan mo ito habang buhay. Dati pa naman ay ikaw ang nananakit ng iba. Ngayon, ahayaan kita na matikman ang sarili mong ganti. Ang binti ko. Tayo na. Halika. Maglibang muna kayo, pupunta lang ako sa banyo. Sumama ka sa akin. Gusto kita? Simula noong una tayong magkita, naging gusto na kita. Shio, lasing ka lang. Hindi ako lasing. Hindi pa ako nagkakagusto sa kahit kanino. Hanggang sa nakilala kita. Hindi magpapakasal ang pinsan ko. Pero ako, handa akong magpakasal sa'yo kahit kailan. Si Yaling. Nakita mo ba si Yefeng? Si Yefeng? Oh, parang hinila siya ni Shiyu papunta doon. Lagot. Maraming nainom na alak si Shiyu. Hindi kaya? Hindi kayang ano? Baka kung saan. Pumunta sina Yefeng sa isang hotel para sa isang silid? Imposible. Bakit naman sasama si Shiyu sa kanya sa isang silid? Bakit hindi sumasagot ng tawag si Shiyu? Hindi kaya pumunta nga sila sa isang silid? Imposible. Hahanapin ko siya. Hoy, sasama ako sa'yo. Nahanap na natin kahit saan, pero silang dalawa ay wala talaga sa bar. Punta na tayo ngayon sa hotel. Sige. Dapat ay nandito na sila. Dali, pumasok na tayo para mahuli sila. Hindi naman kami kasal ni Yefeng. At saka, sinabi ko na sa pinsan ko, na hanggat gusto niya siya, ay ituloy niya ang panliligaw. Bakit? Naduduwag ka ba? Hindi ka na ba pumasok? Hindi. Sa tingin ko lang, ay wala akong karapatang pumasok. Nandito na tayo? Ang ngayon ka pa ba aatras? Suching, hindi ganyan ang pagkatao mo. Siguro ay natatakot kang pumasok dahil baka makita mo ang mga bagay na ayaw mong makita? Paano mangyayari yun? Anong dapat kong ikatakot? Eh di pumasok ka na agad. Kapag hindi ka pa pumasok, ay baka kung ano nang ginagawa ni na Shiyu at Yefeng, baka huli na ang lahat. Sa oras na yon, huli na ang lahat para magsisi ka. Hoy, anong nangyayari? Totoo bang nandito ka na? Anong ibig mong sabihin? Alam mo bang darating ako?
Oo naman. Dinala ako ni Shiyu sa kwartong ito at sinabing darating ka. Sinabi niyang pagkatapos kong maligo, ay hintayin kita rito sa kwartong ito dahil reward ko raw ito. Akala ko niloloko lang ako ni Shiyu. Hindi ko akalaing darating ka talaga. Ay, wag mo akong hawakan. Tatawagan ko muna si Shiyu para malaman ang nangyayari. Pinsan, sulitin niyo ang oras ng espesyal na gabing ito kasama si Yefeng. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, para mapalapit ka kay Yefeng. Napag-usapan namin ito ni Ate Shaling dahil hindi gusto ni Yefeng na makasama kami ni Ate Shaling at ikaw lang na si Pinsan ang gusto niya. Kaya kaming dalawa ay gagawa ng paraan para sa inyo. Dapat kayong magpasalamat sa amin. Para maging mas malalim ang inyong relasyon sa isa't isa. Talagang pinaghirapan namin ito. Magaling ba ang pag-arte ko? Niloko mo ako. Pinsan, enjoy niyo ang gabi. Oo. Niloko ako ni na Shiyu at Xialing para pumunta rito. Hey, Sabi mo, ay may reward ako kapag nanalo sa kompetisyon? Nasaan na ang reward ko? ako? Sandali. Plano ko talagang bilhan ka ng regalo. Hindi ko kailangan ng gamit. Ikaw lang ang gusto ko. Tara na. Pinsan, sige na magkwento ka naman. Kumusta ang nangyari kagabi? Romantiko ba ang inihanda kong kwarto? Bakit mo itinatanong kung romantiko ba ang kwarto? Halatang wala kang karanasan. Sige na, ikwento mo na. Kumusta naman ang galing ni Yefeng? Anong klaseng tanong yan? Kayong dalawa talaga wala kayong hiya. Huwag mo kaming subukang ibahin ang usapan. Sa itsura mo ngayong araw na mukhang napakasaya at magaan ang loob, siguradong nasiyahan ka kagabi. Magsabi ka sa amin ng totoo. Kayong dalawa ba ay? Hindi. Wala kaming ginawang kahit ano. Nag-usap lang kaming dalawa. Kung alam ko lang na hindi mo gusto si Yefeng, Pinsan, sana ako na lang pala ang kumuha sa kanya. Nag-usap lang? Eh, itong si President Su nga natin ngayong araw ay hindi man lang makalakad ng mabilis. Laging nakangiti. At hindi mo maitago ang tuwa sa iyong mukha. Kahit wala pa akong karanasan, hindi ibig sabihin noon ay wala na akong naririnig mula sa iba. Halatang napaamo mo na siya. Tumigil na kayo sa mga ganyang usapan. Dapat mas mabuting. Maghanda na tayo para sa susunod nating laban. Ang layunin natin ngayon ay hindi lang para hindi matanggal, kundi ang makuha ang kampyonato. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Handa na ako. Ang pagiging kampiyon sa kompetisyong ito ay siguradong para sa atin. Pagbati sa Team Wufeng, sunod-sunod ninyong tinalo ang maraming malalakas na koponan at sa wakas ay nakapasok na sa finals. Makakalaban ninyo ang hindi pa natatalong Longteng team sa season na ito para sa inaasam na kampyonato. Sa harap ng ganito kalakas na kalaban, nakararamdam ba ng matinding pressure ang Team Wufeng ngayon? Malakas ang Longteng team, pero mas malakas ang Team Wufeng. Nakapahanda na kami sa lahat ng aspeto, lalo na sa mental na aspeto. May tiwala ako na kaya naming talunin ang Longteng team para makuha ang kampyonato. May mga balita na ang miyembro ng koponan na si Yefeng ay ang inyong fiancé na matagal na kayong may kasunduang magpakasal at plano ninyong magpakasal pagkatapos manalo. Totoo po ba ang mga bali-balitang ito? Kami ni Yefeng. Totoong may kasunduan kaming magpakasal ni Yefeng. Siya ang mahalagang miyembro ng aming koponan. Tungkol naman sa ibang bagay, sa ngayon, nakatuon ang atensyon namin sa finals. Pag-usapan na lang natin ang lahat pagkatapos naming manalo. Salamat, President Su. Paano kung hindi kayo manalo? Hindi ka ba talaga handa na pakasalan si Yefeng? Ang sama naman ng ginagawa mo. Parang ginagamit mo lang siya pagkatapos ay babaliwalain mo na. Hindi ba sabi mo ay siguradong mananalo kami? Bakit sa akin mo isinisisi? Ang sabi ko kung walang magiging problema,
ay siguradong panalo. Ang kinakatakot ko lang ay ang boss ng Longteng team na baka gumawa ng kung anong gulo dahil hindi maganda ang reputasyon niya. President Su? President Su, narito si Du Hao, ang boss ng Longteng team. Gusto ka raw niyang makausap. Gusto akong makita ng boss ng Longteng team? Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa boss na iyon. Siguradong nandito siya dahil sa finals. Kailangang maging maingat ka. Pupunta ako para harapin siya. Ha ha ha, President Su. Ang Team Wufeng namin ay nakatakda ng makalaban ang inyong Longteng team. Sa mga oras na ito, sa tingin ko ay hindi tayo dapat magkita. Isang matalinong tao si President Su, kaya diretsoy na kita. Gusto ko na ang Team Wufeng nyo ay magpatalo sa aming Longteng team. Ginawa ng team ko ang lahat ng makakaya nila para lang makarating sa finals. Bakit kami dapat magpatalo? Sabihin mo lang ang mga kondisyon mo. Marami akong pera. Gusto ko lang makuha ang titulo ng kampeon. Ang titulong kampeon ay mahalaga rin para sa amin. Hinding-hindi ako papayag sa anumang kasunduan. Ang inyong Team Wufeng ay sikat na sikat nitong mga nakaraan. Pero ang Longteng team namin ay wala pang nararanasang talo. Pinapayuhan kitang tanggapin mo na habang maganda pa ang sitwasyon. Baka sa huli ay wala kang mapala. Salamat na lang po sa alok nyo. Wala na po kayong kailangang sabihin pa. Ang aming Team Wufeng ay tiyak na tatalunin ang inyong Longteng team. Shushan, pakihatid ang bisita palabas. President Du, tara na po. Pagdating ng araw na iyon, huwag kang magsisisi. Yefeng. Ikaw pa naman ang pambato ng Team Wufeng. Mag-ingat ka lagi. Kung sakaling bago ang laban ay magkaroon ng aberya at hindi ka makasali, wala nang tsansang manalo ang Team Wufeng nyo laban sa amin. Ang tunay na dapat mag-alala ay ikaw, hindi ba? Sa edad mong yan, kung hindi ka mag-iingat at madulas, baka tuluyan ka nang mawala. Ayos ka lang ba? Ano naman ang mangyayari sa akin? Du Hao, natatakot siya kay Wufeng. Gusto niya ang titulong ito, at gusto ko rin ito. Ito ang pangarap ni Papa, kaya kailangan ko siyang tulungang matupad ito. Mrs., huwag kang mag-alala. Siguradong tutuparin ko ang pangarap ni biktima. Wala pa akong sinasabing papakasalan kita. Galingan mo sa laban, pag-usapan natin iyan kapag nanalo ka na. Magtiwala ka sa akin. Siguradong tayo ang magiging kampeon. Sige. Mrs., huwag kang mag-alala. Sa laban na ito ngayong araw, tatalunin ko talaga ang Longteng team na iyon para makuha ng Team Wufeng ang korona. Nagtititiwala ako sa iyo. Ano man ang maging resulta ng laban, tayo ay, pagkatapos ng kompetisyon, magpapakasal. Sina Yefeng at Su Qing ay papunta na sa laban. Kikilos na ako ngayon at sisiguraduhin kong hindi sila makakarating sa mismong laban. Napakagaling. Napakahusay. Matandang Su, wala talagang dahilan para manood ka ng laban? Dahil sigurado namang ang Team Wufeng ay matatalo sa aming Longteng team. Hindi tayo sigurado riyan. Balita ko po, sinusubukan ninyong bilhin ang Team Wufeng para sumuko na lang kami. Ano? Natatakot ba kayo sa Team Wufeng? Ako, matatakot sa Team Wufeng. Baka po ulyanin na kayo. Ngayong season, ang Longteng team ay wala pang talo. Paano naman mananalo ang Team Wufeng nyo? Baka magkaroon pa si Yefeng sa daan ng maliit na aksidente at hindi na siya makarating sa laban.
Yefeng, Iyon lang ba? Yefeng? Bakit ko sila nakikita rito? Hindi ba dapat ay wala na sila? O baka, pumalya ang mga tauhan na ipinadala ko? nakita niyo kaming dalawa rito. Hindi ba kayo nagulat? President Su, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Noong papunta kami rito, may umatake sa amin. At ngayon, ang mga pulis ay iniimbestigahan na ang nangyari. Baka naman mayroong nabastos o kinalaban si President Su. Ang kaisa-isang kinalaban namin ay walang iba kundi ikaw. Mahal, wag mo na siyang patulan. Kapag natapos na ang laro, doon ko siya pagbabayarin sa lahat. Pinagbabantaan mo ba ako? Sasabihin ko sa iyo, walang sino man ang nakakagawa niyan sa akin. Oras na para pumasok sa loob. Magpalit na tayo ng jersey sa locker room. Gusto mo raw akong pagbayarin pagkatapos ng laro? Sa larong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa pwesto mo. Ito ang mga gamot para sa inyong Jean. Magiging katulad kayo ng mga super sa iyan. Ang laban, mga coach, at ang mga referee, naisa-isa ko na silang lahat. Hindi nila kayo papakialaman. Kaya pagdating sa court, siguraduhin ninyong mapaparusahan ng husto ang Team Wufeng. Lalo na ang Yefeng na iyan, kailangang tapusin ninyo siya para sa akin. Huwag kayong mag-alala, boss. Ang Team Wufeng ay walang iba kundi isang grupo ng mahihina at madaling talunin. Pababagsakin namin silang lahat. Pakiramdam ko ay kaya kong tumumba ng isang baka ngayon. Maglaro ng football? Napakadali lang yan. Siguradong mananalo ang Long Teng. Panalo. Narinig ko na. Mula ka raw sa bundok udang, tama ba? Akala mo ba ay magaling ka na? Ipakikita ko sa iyo na ang kahit anong galing mo ay walang silbi. Maghanda ka ng mapahiyan ng husto. Sana pagkatapos ng laro mamaya, ay nakakangiti ka pa rin. Tai Chi, Cloud Hands. Hindi ka na magiging ganito kaswerte sa susunod. Subukan mo lang. Pinakabatang junior na kapatid, may mali rito, nagagawa niya. Sa gulat ko ay naitulak niya ang libu-libong bigat ko. Nag-iensayo rin kaya siya ng martial arts? Talagang malakas lang ang pangangatawan niya. First senior brother, ang mga miyembro ni Long Teng Team, may kakaiba, sabihan mo ang lahat na mag-ingat. Sige, naiintindihan ko. Bakit ang lakas nila? Ang bilis at lakas ng katawan nila, hindi na ito mukhang normal na tao. Ang Wang Xiao na ito, paano niya naitulak si first senior brother? Hindi siya mukhang normal. Kagagawan ba ito ni Du Hao? Posible kayang uminom sila ng gamot? Uminom ng gamot? Bawal iyan sa kompetisyon. Para manalo si Du Hao, handa siyang gawin ang kahit na ano. Nagsisimula na akong mag-alala para sa kaligtasan ni na Yefeng. Yefeng, pakita mo sa akin kung katulad ka rin ba ng mga kasama mo na madaling talunin?
Napakagaling talaga ng asawa ng pinsan ko. Totoong magaling siya. President Du, hindi naman pala ganoon kagaling ang mga manlalaro mo. Tingnan mo, ni hindi nila maasinta ng maayos ang bola. Nagsisimula pa lang ang laban. Hindi magtatagal ang kayabangan ni Ye Feng at sisiguraduhin kong mabilis siyang maalis sa laro dahil sa aksidente. Hindi mo matalo sa laro, kaya gagamitan mo na ng maruming laro, tama ba? Yefeng, Paglalaro ba ito ng soccer o pananakit na? Dapat silang bigyan ng red card at paalisin sa laro. Pinakabatang junior na kapatid, ayos ka lang ba? Maayos lang ako. Sinasadya talaga nila ang ginagawa nila. Brother, sabihan mo ang lahat na mag-ingat sila. Pinakabatang junior na kapatid, hindi ko na matiis ito. Kailangan ko na silang turuan ng leksyon. Brother, ang layunin natin ay manalo sa laro. At talagang ginagawa nila ito para hamunin tayo. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi sila pinarurusahan ng referee? Kapag tayo ang unang gumalaw, siguradong tayo ang paparusahan ng referee? Ikalawang nakatatandang disipulo. Tama ang sinabi ni pinakabatang junior na kapatid. Huwag nating patulan ang kanilang laro dahil mas mahalaga na manalo tayo. Sige, pagkatapos ng laro, tsaka ko sila pagbabayarin. Halikayo na. Ipagpatuloy natin ang laro. Tara. Daya naman ito. Bulag ba ang referee na yan? Irereklamo ko ang referee na, yan. Ang mga taga-Team Wufeng pati na ang lakas at galing nyo, wala naman palang binatbat. Ano ang sabi ko sa inyo? Nagsisimula pa lang ang laro. Kahit ano pa ang gamitin mong maruming paraan, siguradong sa huli, ang Team Wufeng pa rin ang mananalo. Tama. Mabuti kung ganoon. Tingnan na lang natin kung sino ang magtatagumpay sa huli. Ang binti mo. Foul. Sinasadya niya siyang saktan. Bulag ba ang referee? Tingnan lang natin kung paano mo mapipigilan ang bola ko. Halika, kunin mo uli ito. Sandali lang. Sinasadya mo silang sipain, di ba? Tama ka. Sinasadya ko talagang sipain sila. Kapag hindi na kayo makagalaw lahat, siguradong kami na ang mananalo. Yefeng, sinuwerte ka lang kanina at hindi pa tuluyang napuruhan ang mga binti mo. Pero sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswerte. Pinakabatang junior na kapatid. Ayos lang ako. Tandaan mo, kailangang malinis. At maayos nating ipanalo ang larong ito. Naiintindihan ko. Mga bro, kailangan na nating baguhin ang ating taktika. Pagkakuha nyo ng bola, ipasa ito ng malayo agad. Huwag makipag-agawan ng matagal, pumasok agad ng goal. Ang manalo ang pinakamahalaga. Naiintindihan nyo ba? Opo, maliwanag po. Tara na. Galingan natin. Go team! Pinakabatang junior na kapatid, saluhin mo ang bola. Pumasok. Nakashoot si Yefeng. Napakahusay talaga ni Yefeng. Kanalusutan niya ang depensa. Napakagandang tira. Score na, 1-0. Huwag magmadali. Tayo ay tiyak na mananalo ng malaki. Walang silbi. Mga wala kayong silbi. Kahit nakainom na ng gamot, hindi pa rin kaya. Wang Xiao, isa kang hangal, parusahan niyo siya. Sa tingin nyo ba talaga ay natatakot ako sa inyo? Masyado na yata kayong nagmamayabang ha?
pumasok. Napakagaling ko talaga. Pumasok nga, bayaw. Ikaw na talaga ang idolo ko. Paanong nangyari ito? Napakahina mong talaga. Hindi ba't sinabihan kitang parusahan mo si Yefeng? Ano bang ginagawa mo? Nanalo tayo. Natupad na ang pangarap ni Papa. Tayo ang kampyon. Nanalo tayo. Anong nangyayari sa kanila? Ito ang side effect ng gamot na kinuha nila, ubos na ang lahat ng lakas ng kanilang katawan. Duhaw, balak mo pang tumakas? Saan ka pupunta? Hindi ka ba dadalo sa seremonya ng parangal? Plano mo bang tumakas ng palihim? Tabi. Paano kung hindi ako tumabi? Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Bakit nakatunganga lang kayo? Tapusin niyo siya. Anong gagawin mo? Sinubukan mong magpadala ng tao para saktan ako at ang asawa ko. Sa tingin mo ba ay hahayaan lang kita? Magbayad ka. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ito uulitin. Hubby. Huwag mo siyang saktan. Wife, wala naman akong sinabing sasaktan ko siya. Ang manakit ng kapwa ay labag sa batas, at syempre alam ko yon. Ang plano ko lang ay patulugin siya sa sipa at pagkatapos ay dalhin siya sa istasyon ng pulis. Dahil naging mabuti ka, bibigyan kita ng pabuya. Ngayong araw, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti simula ngayon. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong maaalagaan ko siya ng maayos. Sige. Ngayon, hindi lang ito ang masayang araw ni na Yefeng at Suching, kundi ito rin ang selebrasyon para sa pagkapanalo ni Team Wufeng. Tunay ngang isang dobleng selebrasyon ito. Saksihan tayo ng langit at lupa. Magaling, magaling. Wife, sa pagkakataong ito, payag ka na bang sumama sa akin pabalik sa bundok udang? Paano kung sabihin kong ayoko? Kung ganoon ay mananatili ako rito para samahan kang maglaro ng football. Nakapag-usap na kami ng mga kasamahan ko. Lahat sila ay handang manatili para sa iyo. Kaya wife, hayaan mo na akong manatili. Sige, manatili ka rito at maglalaro tayo ng magkasama. Master, hindi na po ako babalik sa bundok udang. Mananatili po ako rito para samahan ang wife ko na maglaro. Sige, manatili kayo. Gusto ko rin pong manatili. Lahat kayo, manatili rito. Sige, mananatili na tayo. Ako rin ay mananatili rito ng ilang buwan. Ayos.